nagpalabas kayo ng kautosan para sa price selling. Nabili namin yung stocks namin ng mas mataas, tapos ibibenta namin ng mura. So malulugi naman anya kami. So ang dapat gawin po ninyo ng mga rice retailers po, di ba may resibo naman kayo? So you check your inventory, yung mga stocks ninyo na binili ninyo sa mahal, then ngayon, September 5 mga kababayan, ay tawag dito, ngayon magte-take effect yung executive order ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nagmamandato para sa price selling sa presyo ng bigas. Ngayon, may reklamo yung mga retailers po kasi yung stocks daw nila, binili nila sa mahal galing sa mga hoarders. Igawa niya, Mr. Maravillas. Yung mga rice traders, di ba yun ang mga hoarders po? Price manipulators, tapos mga smugglers, sila yung nagsusupply ng bigas. Di ba? For your information, hindi man po manhid ang ating administrasyong BBM. So naghanda siya ng tulong para po sa inyo. Nag-order na po siya sa DSWD. Kaya huwag kayong mag-alala po. Ang ating gobyerno po, alam ang inyong mga kalagayan. Tutulungan kayo ng ating gobyerno para po maibsan yung impact, negative impact nito sa inyong mga rice retailers. Siyempre, binili ninyo ng mahal, alangan man na ibenta ninyo ng palugi. So, ipinag-utos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng aid para sa mga rice retailers po. Yung magpinsan po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos si Speaker Martina Romualdez, mabilis po yung pag-aksyon nila. May inallocate na pong 2 billion pesos to ease the negative impact nitong Executive Order number 39, yung price cap sa bigas sa ating mga retailers. Ayos pa, but before kong ibigay sa inyo, mga kababayan, yung detalye, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Saka, wag na rin po ninyo na escape yung ating mga commercial ads para maibsan. Bakit na niya, Mr. Maravillas? Retailer ka ba ng bigas? Dati po, noong panahon, nagtitinda din ako. May grocery kami nalugi. What? Noong bata pa ako, nag-engage pa ako sa kung ano-anong negosyo at kasama doon yung grocery. Di ba? Kala ninyo, naging negosyante rin po ako ng bigas, pero hindi po ako naging hoarder. Alam natin kung paano naglalaro yung mga rice traders, na biktima rin po ako ng mga kalukuhan nito mga suppliers ng bigas, yung mga ganid sa industriya. Yan ang experience natin So, para may kuhan po, wag na ninyong i-skip yung ating mga commercial ads para maibsan ang impact ng pagmahal ng presyo ng bigas, mga kababayan. Like and share na rin po ninyo nitong ating video. So, yun ang patunay na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay alam niya po ang nangyayari on the ground. Di ba? Hindi po siya manid, nakikinig siya sa inahing ng ating mga kababayan. Malayo po sa, nasanay kasi tayo po sa ugali ng mga dilaw, mga manid. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang pangarap ko ay pangarap ko rin. Ay pangarap niyo pala?
Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Ito po yung file video ng kanyang speech during the inaugural address niya, yung inauguration niya bilang Pangulo ng ating bansa, para ma-remind po tayo na hindi po nakakalimot yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Di ba? Pakinggan ninyo, mga kababayan. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Di ba? Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinag ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Palakpakan po. Di ba, mga kababayan? Hindi po nakakalimot yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nang makita niya, marinig niya yung reklamo ng mga retailers po. Paano naman niya kami? Malulugi kami rito. Nagpalabas kayo ng kautosan para sa price selling. Nabili namin yung stocks namin ng mas mataas, tapos ibibenta namin ng mura. So malulugi naman niya kami. So ang dapat gawin po ninyo ng mga rice retailers po, di ba may resibo naman kayo? So you check your inventory, yung mga stocks ninyo na binili ninyo sa mahal, then i-report ninyo sa Department of Agriculture. But anyway, may guideline siguro na ipapalabas yung ating gobyerno po dito sa inihanda nilang 2 billion po. Ibigay ko po sa inyo, mga kababayan, yung kwento. Nagtutulong-tulong po yung magpinsan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez. Si Inday po, as Vice President, busy po doon sa confidential fund. Hingaman niya talaga, Mr. Maravillas. May hearing ng budget ng Office of Approve na. Pero sabi ni Inday, bahala niya kayo kung i-approve ninyo o hindi. Hugas kamay siya, hugas kamay. Ito yung yung utos ng ating Pangulong Bongbong. Basahin ko sa inyo, published by Politico News. Sabi rito, Marcos wants DSWD to hasten aid to retailers impacted by price cap. Sabi ng ating Pangulo, kailangan na niya na gamitin yung Sustainable Livelihood Program to assist qualified small rice traders and retailers affected by demandated price selling on rice. Ngayon, sabi rito ni DSWD Rex Gatchalian, napag-usapan namin ng Pangulo kaninang umaga kahapon po na gagamitin ulit yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD para naman matulungan yung ating mga maliliit na mga retailers na naapektuhan nitong pansamantala na executive order o yung price cap sa bigas. The DSWD chief clarified that only small rice traders and retailers po or the vulnerable groups will receive financial assistance. Siyempre, dapat yung kwalipikado po. Saka dapat may rice inventory sila. May mga resibo naman po sila niyan kung magkano yung bili nila ng all stocks. So sabi rito, the Sustainable Livelihood Program of DSWD has 3 important mandates such as the startup capital anya, which is intended for those who wish to start a small business. The capital build-up for cases similar to the effects of Executive Order number 39, itong price cap sa bigas, to small businessmen and the employment grants. So may nakaredy po
Talagang yung ating gobyerno po, nag-iisip sila ng maayos. Yung pangarap nga ninyo po, pangarap din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kayong mag-alala. Hindi man po siya yung manhid na leader tulad ng mga previous administrations po. Hindi nakikinig. Yung kanila lang. Di ba? So sabi ni Gatchalian, so ang gagamitin natin dito yung capital build-up kasi alam naman natin maapektuhan ang kapital ng mga maliliit nating mga rice retailers. Kaya kailangan pumasok ang DSWD sa utos ng ating Pangulo para masiguro natin na yung kapital nila hindi mauubos o hindi makain kaagad itong nangyaring executive order kasi nga may price cap. The Secretary said the DSWD has a ready mechanism for the Sustainable Livelihood Program because the agency used the same during Boracay rehabilitation nung panahon ng pandemonyum. So, sabi rito sa balita, before leaving for Indonesia today, so palarga kasi yung ating Pangulo para sa ASEAN Summit, mga kababayan sa Jakarta, Indonesia. The Department of Trade and Industry and the Department of Agriculture will be coming up with a list of the affected rice traders and retailers who will receive the aid. So ganon ka-organize yung ating Pangulong Bongbong, mga kababayan. Kaya baka may komento na naman yung mga critics na niya iniwan yung ating bansa, nandun na naman, naglakwatsa. Abang nagkakagulo rito sa ating bayan dahil sa mataas na presyo ng bilihin, lalo na yung bigas. So before man siyang umalis, mga kababayan, may utos na siya. Marcos instructed the DSWD to provide the necessary assistance. Gatchalian said they will immediately provide the necessary assistance once they receive the verified list. So kinukuha na nila yung lista. Ready yung mekanismo ng DSWD para sa payout. Iniintay na lang natin yung listahan mula sa concerned agencies. Pero kanina nga sabi ng Pangulo, doon sa aming tatlo na mga ahensya na involved, bilisan ang pagkilos. Bilisan daw. Wag tatamad-tamad. Wag tutulog-tulog, mga kababayan. O ngayon, yung Kongreso mabilis din sa siset ng 2 billion aid. Ito, para sa mga rice retailers po. Ito yung report from Inquirer para alam ninyo, mga kababayan. House sets 2 billion pesos aid to ease impact of rice price cap. So ano na kayo, mga dilawan at dilawang DDS, may issue pa? Basag agad yung inyong mga issue. The House of Representatives is earmarking 2 billion to ease the impact of the price selling on rice on retailers who bought their stocks above the cap of 41 pesos a kilo para sa regular milled and 45 pesos para po sa well-milled rice. So yun po, sabi po ng susunod na Pangulo. Nangintriga ka na naman yan, Mr. Maraviles, ang layo sa survey. Pa-survey yun ng mga mga pro-China. Yung pro-China na binagsak yung yung ratings ni Super Ate, pati si Martin. Mga strategy nila para yung mga pro-China, yung mga nasa likod po ng hoarding, smuggling dito, mga Filipino-Chinese. Siyempre, mga kababayan, nasasaktan sila sa mga policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang strategy nila, ibagsak ang Marcos Romualdez. At yung mga pro-China politicians, iyan yung gagawin nilang mga top notcher sa survey. Alam namin ang gawain ninyo. Huwag kaming pinagluluko ninyo. Kaya sa mga survey po ngayon, mga kababayan, mag-ingat kayong
maniwala, binibilog po yung isipan ng mga tao para sa yung mga pro-China politicians, iyo yung manungkulan. Yun ang ilalagay nila sa posisyon para yung mga interest nito, mga smugglers, rice hoarders, price manipulators, at yung may interest sa West Philippine Sea ay mamayani. Ganon kalalim po ang laro nila, mga kababayan. Makikita ninyo yung mga kaalyado ni yun ang mga members ng CCP Laban. What? Ganon. O ngayon, ito yung utos ni Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, sa House Appropriations Committee na magbigay ng allocation po, 2 billion pesos. So itutulong ito sa mga malulugi na mga rice retailers po. We will promptly engage with the DBM to expedite the release of the 2 billion funds for our rice retailers, sabi po dito sa balita. The Office of the House Speaker said 2 billion pesos would primarily come from the 2023 national budget. The country's biggest business organizations also appealed to consumers not to panic since there is enough supply of rice in the local market. Talagang ganun po ang katotohanan. Tinatago lang po nila. Pero yung ating pong Pangulong Bongbong Marcos nag-utos na sa Bureau of Customs with coordination sa Speaker of the House para regular na magsagawa ng inspection po sa mga bodega nitong mga negosyante na nagtatago po ng mga bigas. At pakakasuhan po sila, mga kababayan. There's enough for us to cover the market demand. The message here is that we hope that the public will not be too overly concerned or frantic about hoarding or buying too much. Sabi po ni Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barcelon in an interview. So President Marcos Jr., who left for Jakarta, Indonesia to attend the ASEAN Summit, said he would monitor the enforcement. Ngayon yung epekto po. The enforcement of Executive Order Number 39, reiterating that studies conducted by the Department of Agriculture and other agencies found no good reason why the price of rice should exceed 50 pesos a kilo. Sabi po ng ating Pangulo na siya ring DA Secretary. So sabi niya sa kanyang mensahe, interview before siyang lumipad doon sa Villamor Air Base po. Based on our study niya, the only reason for this is that smugglers and the hoarders are really there. Kaya yung Mr. President, wala man daw kasi hoarders sa rice cartel, sabi ng Yusek mo na si Leocadio Sebastian. Patalsikin mo na yan, pinapahiya po kayo. Hindi maniwala sa inyo. Paano man yun? Kayo yung Pangulo, pagkatapos inappoint ninyo siya sa trabaho, tapos ang kanyang mga sinasabi ay kontrapilo, kontra sa inyong mga statements, pati sa policy ninyo at paniwala ninyo, pati sa aspirasyon ninyo. Mahina yung tiwala niya na maibababa in the coming years. Hindi man yan immediate, mga kababayan, to 20 pesos per kilo. We really have to increase production. Marami pang dapat na gagawin. Pero sabi nga natin, mga kababayan, at least yung ating Pangulo may aspirasyon na ibaba sa ganung level. Yung iba po, pabaya. The previous administrations, pabaya. Wala mang pangarap para sa mga Pilipino na ganon. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ng ating Pangulo, napakalinaw, yung plini natin kanina, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Ayos?
He added that as much as possible, he did not want to intervene in the market dynamics and preferred to let the market do its work. But our market is being manipulated. That is why the government has to step in. And this is what we did. We put a price selling for rice. Ginawa ito ng tatay niya noon kasi ganun ang ugali ng mga, hindi man lahat, na talagang, siyempre, maraming ganid. Di ba? Hindi na makontento sa yaman nila. Gusto nila doble, triple yung tutubuin. Dapat iniisip din nila, mga kababayan, yung kalagayan ng mga consumers. Kasi ito mga consumers, ito yung dahilan kung bakit sila yumaman. Di ba? Konting konsensya naman. Huwag masyadong ganid, huwag masyadong swapang. So napilitan yung ating Pangulo na imandato ang price selling. So sabi rito sa balita, the Presidential Communications Office said Mr. Marcos had earlier met with officials of the Department of Agriculture. Yung mga nagsasabing napapabayaan ang ating Pangulong Bongbong ang Department of Agriculture. Di man po yun totoo. Despite sa dami ng inaasikaso ng ating Pangulo, balance po siya. Tingnan ninyo, kahit palarga siya, mga kababayan pa Indonesia, pero yung concern sa pagkain at concern din ng mga retailers, yun pa rin yung inuna niya. Di ba? So, nakipag-meeting siya. Miniting niya yung taga-DA, DBM, the Department of Trade and Industry, DSWD, pati yung Department of Interior and Local Government to discuss the agency's proposals kung paano matulungan yung ating mga rice retailers at siyempre yung enforcement ng price cap, yung presyo, yung Executive 39. He said the government understands the plight of retailers who would naturally protest being compelled to sell at a price lower than that of their suppliers. Kaya kung binili ninyo sa mas mahal sa 41 pesos at 45 pesos per kilo, kailangan i-report ninyo yung inventory ninyo para matulungan kayo. The President said the DA and the DTI would identify and list the rice retailers affected by the price cap, adding that the DSWD would soon prepare the assistance for them. After we calculate the losses of our rice retailers, we will give them equivalent assistance. So sabi dito, the DTI on the other hand will implement financial assistance, loan programs, logistic support, kompleto po, in market linkages to retailers in wet markets and neighborhood stores, mga sari-sari sari-sari stores. Ano pa yung mga gagawin? Other initiatives include linking local farmers with supermarket chains and other retailers. Di pa ito ginagawa ng mga previous administration. Yung previous administration po, tokang-tokang lang po at AGK. Tapos lately, lockdowns. Pero ang ganito po, Marcos lang po ang sakalam. Kita ninyo ang pagkakaiba po ng weak leader. Finding alternative markets in promoting bulk buying on advance purchases as well as providing transport for rice stock purchase at the level of the price selling or above to diskwento caravan sites where they would be sold directly to consumers. Kita ninyo yung mga discussions natin noong mga previous months. O ito, kasi ito ginawa na ng tatay niya. Ganun lang naman po eh. May mga konting improvements po. Siyempre, mas maganda may innovation sa mga strategies kasi nagbago na rin yung panahon, yung sitwasyon. Pero perfect na
yung panahon ng ng tatay niya, mga kababayan. Junior nga ito eh. Di ba? The DA will also have an inventory and supply management of rice among major rice producers and will intensify the bantay presyo task force that will enforce rice prices. Kaya yung mga gahaman po ng mga negosyante nung panahon ng kanyang tata, yun man lang po yung biglang nag-withdraw ng support kasi hindi sila nagkinabang. Ang gusto kasi nila ay yung laging pabor yung mga policy sa kanila. Hindi man po pwede. Di ba? Paano naman yung mga mahihirap, yung masses, ayun, pinagkaisahan, yung kanyang tatay, buti na lang nagising yung mga mamamayang Pilipino. O, ito na ngayon tayo. Ayos na pa? Solve na solve yan niya, Mr. Maravillas. Pak na pak. Ayan man lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.